Mga ulat na lumalabas na tila inaangkin ng BBM administration ang ilang proyekto, gaya ng bagong dating na mga electric buses mula Japan, kung saan libre ang sakay ng mga pasahero. Mga nasasabi dyan na gawa daw ni BBM, ito'y pondo daw niya ng national funds. Actually, hindi ito national funds. Ito ay galing sa local funds. No? So ito ay galing sa Davao City na pera natin. So ibig sabihin, mga Davaoenos, this is where our taxes go. No? So napakasulit talagang hindi tayo masisisi. So ang ginawa nitong si Mayor Basti Duterte nga, no, na hindi na siya nag-antay para dun sa high priority bus system or tawagin tayong Davao bus system na maaprubahan ni PBBM ang budget para doon, no, or ponduhan kasi nalagay yun sa sa list priority na project. So ang ginawa ni Mayor Basti, ito na, nag-order talaga siya, no, nag-order siya, no, bumili siya. I mean hindi siya, siya kasi siya ang mayor, no. So bumili tayo. Kung hindi nyo pa alam mga Kadonatics, may 10 units ng buses na dumating sa Davao City galing China. At eto mga Kadonatics, napakaganda at malaking buses mga Kadonatics. Piruin mo naman yung OVP, may free buses. Ngayon ang Davao City, napakalaking buses na dumating galing China. At yung ibang cities sa Pilipinas, naku, lumaki yung mata at may rumors ngayon mga Kadonatics na kiniklaim daw ng gobyerno yung buses. Nako naman. At BBM mga Kadonatics at kanyang ICI mukhang nayanig na sa sigaw ng taong bayan. Ila-livestream na nila yung hearing. Nako, palakpakan naman. Magkaalaman talaga mga Kadonatics. Pumunta pa naman doon si Tambaloslos. Ano kaya ang mangyayari? At eto mga Kadonatics, panoorin natin. Ito yung report. May mga ulat na lumalabas na tila inaangkin ng BBM administration ang ilang proyekto, gaya ng bagong dating na mga electric buses mula Japan, kung saan libre ang sakay ng mga pasahero. Ang proyektong ito ay eksklusibong inisyatibo ng Davao City at ng pamahalaan ng Japan. Kaya kung may dapat kilalanin, iyon ay ang Japan at ang pamunuan ng Davao City, lalo na ang mga Duterte na nangunguna sa lungsod. Isa pa sa mga proyektong ito ay ang pinakamalaking twin tunnel sa bansa na 90% nang tapos at sinimulan noong 2020 sa pakikipagtulungan din ng Davao City at Japan. Gayon din, ang Davao Samal Bridge na inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Enero 2021 sa tulong ng China ay isa ring malaking hakbang sa pagpapaunlad ng rehiyon. Mahalagang tandaan na lahat ng proyektong ito ay hindi napapasok ng katiwalian dahil ang pondo ay direktang hawak ng mga dayuhang katuwang tulad ng Japan at China, kaya't walang buwaya mula Malacanang o sa House of Representatives ang nakikinabang. May mga ulat na lumalabas. Nako, may mga ulat na lumalabas. Kiniklaim ng administrasyon ang credit. Nako naman mga Kadonatics, proud na proud talaga ang mga Davaoenos nito. Pero yun mo naman, grabe yung progresibo ng Davao City. Baka totoo yung mangyayari mga Kadonatics, next Singapore itong Davao City. At pwede na yung mangyari yung sinabi ng iba, na propose ng iba mga Kadonatics na dapat ihiwalay na lang ang Mindanao sa Pilipinas. Kasi wala naman mga Kadonatics, hindi naman tayo naaabutan ng tulong doon sa Mindanao. Di ba? Yung pera, nako, nakacentralize sa Luzon. Tapos ninanakaw pa. Kaya mas mabuti na lang ganito mga Kadonatics. Biruin mo naman. Ang lalaki niya, no? Tingnan nyo. Grabe! Salute to Davao City local government mga Kadonatics. Kasi ibang-iba talaga ang mga Duterte. Ibang-iba. Actually, itong mga buses ay nanalo kasi yung Davao City mga Kadonatics sa biddings China. Kaya this is funded, or I don't know what's really the connection mga Kadonatics, but this is in connection with China. At yung mga infrastructure sa Davao ay funded by JICA, or may kaugnayan sila sa Japan. Additional news sa ating kababayan na isang vlogger sa mga buses na ito. More details, panoorin natin. Tingnan nyo naman, ang laki. Mga taga Mindanao, Visayas, and Luzon, no? So gusto ko lang i-flex ko sa inyo or ipakita ko sa inyo live, or ibig sabihin na malapitan, no? Personal itong 10 unit ng bus. That is 12 meters mga Kadonatics ang taas. Galing sa China ito, no? Yutong company. Yes, Yutong ng China. So ito ay 12 meter long, no? Ang kanyang haba ay mataas siya. Mataas pa yata to sa mga ganyan yan, no? Mga Mindanao Stars.
See? So, lowered siya. So, ibig sabihin pang syudad, no? Pang city. City type na mga buses. Although, meron tayong mga lowered buses sa Davao City na nananakbo or sa within the Metropolitan of Davao. Yun yung Mate City na biyahe na kulay pula na LCI company. So, ibig sabihin, dalawa na yung makikita nating mga lowered buses dito sa Davao region. So, ito siya ay 10 unit. Kakarating niya lang ng 14, no? October 14. Straight from China, of course, no? So, meron na tayong dito, mga taga Davao, kahit paano. Ang purpose ko nito ay meron na tayong parang pang alternative or ano ba tawag diyan, pang dagdag, no? Or kahit paano maiibsan ng konti yung natin problema during peak hour dito sa ating syudad na pahirapan talaga sa pagsakay. So peak hour ho natin like in the morning of 5:30 AM to 7:30 AM, no? Tapos sa gabi naman alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. So yun po yung peak hour ho natin na sadyang awang-awa ho tayo talaga, no, sa mga estudyante natin, sa ating mga empleyado na pauwi ng bahay nila. Panigurado ilang ang dami na siguro or ilang beses na siguro na nalilipasan ng gutom itong mga kababayan natin, mga Davaoenos, no, na syempre di naman lahat ng estudyante at empleyado ay mayroong extra pera para pambili ng maraming snacks sa hapon. Tama. Para hindi sila magutom kinahaponan kinagabihan, no. So iba talaga dyan, tanghalian tapos merienda sa alas 3 tas hapunan na ulit, no, alas 7, alas 8. Pero dahil nga sa traffic, dahil nga sa maliban sa traffic ay kakulangan din ng sasakyan ng mga public jeepney natin. Since phasing out or phase out na kasi yung ibang mga sasakyan, mga public jeep natin sa Davao City due to or in preparation, no, para sa ating Davao bus system na kahit pa nasabihin natin na antala man siya, hindi man siya pinunduhan ng ating gobyernong BBM ngayon, at least andyan pa rin siya, no, hindi siya mawawala kasi yan kumbaga ang dami na nating na-invest dyan na pera, no, ang dami ng mga nagastos, no, sa pagpagawa pa lang ng mga bus stops, no, pagpagawa ng mga plannings, lahat-lahat, no, yung mga nakapirma para makatanggap ng ang tawag diyan parang back pay, ano ba tawag diyan, basta 80,000. Wait lang, may Duterte bus pa sa likod, oh. Tingnan nyo mga kadunatics, grabe, ganyan yung Davao City. Tapos ngayon anong nangyari mga kadunatics? Iniimbestigahan yung mga Duterte sa katiwalian, corrupt daw. Tingnan nyo naman, ha, makumag kayo, tingnan nyo kung anong klaseng progress ang meron ang Davao City. Sa kanyo sila bintangan ng corrupt. Tingnan nyo muna kung anong nangyayari sa Davao City. Di ba? Ang yung namintang mga kadonatics, yan pa yung mga lugar nila na ay talagang naman wala talagang progresibo. Ay nako. Ilocos Norte, wala mga yun mga kadonatics. Ha? Sa Leyte, itong mga Romualdez, wala. Di ba? Itong si Trillanes, na? Saan ba yan? Kalimutan ko. Basta, hindi progresibo yung lugar niya mga kadonatics. Look at this. Look at this. Sarap ipang bato, isampal sa mukha itong mga bases mga kadonatics sa mga mukhang kurimaw na nagbibintang sa mga Duterte. Ay nako. As far as I know, yung mga driver ng mga jeepney and operators at saka yung mga kahit yung mga conductors at saka yung mga barkers, no, may matatanggap po yan sila na kaunting halaga kahit paano, no. Tapos maliban doon sa matatanggap nilang maliit na halaga ay meron din ho silang tawag nito, parang sila yung priority na makapagmaneho sa mga bus system ho natin. So ibig sabihin ho niyan, ito hong nakita nating modernong buses na ito galing China ay hindi ito I mean parte siya, kasama siya sa proyekto na Davao bus system, pero hindi ito yung talagang pinaka hitsura, no, ng bus na yon, no, sa Davao bus system na yon. High priority bus, HPBS rather, no. So hindi ito talaga yung pinaka mismo or yung pinaka-actual na buses na gagamitin sa high priority bus system, no. So yun ay dihamak na mas moderno, dihamak na mas high-end, mas high-tech, gano'n, no, kasi nga meron siyang tracking device, meron siyang GPS, gano'n, no. So Davao City ang pinakaunang magkakaroon ng gano'n dito sa Pilipinas, and wow. Pwede nga rin Davao lang talaga magkakaroon ng gano'n kasi di naman. Hey, Davao na tayo lahat mga kadonatics, Davao na tayo. Ang laki ng Davao, mas malaki pa sa Singapore. So Davao na tayo mga kadonatics. Ayan, nako. Or any part of Davao at least, di ba? Napakalaki yung Davao talaga kung mismo yung Davao
na lupain yung pinag-uusapan natin mga kadonatics. Pinakamalaki yan sa Pilipinas. Davao City is just one part. Man talaga ganun ka the best, no, yung leadership ng ibang yung efforts ng ibang cities within the Philippines, no? So kahit nga sa Quezon City, kahit pa meron silang mga modernong bases din bago, actually yung bases sa Quezon City as far as I know, nung huli kong kita like 2024 last year, hindi naman ganito kaganda, hindi ganito kamoderno yung free rides na bases ng Quezon City. So ano na siya? Okay, so this is free rides. I'm not sure mga kadonatics, pero kung this is free rides, wala na talaga akong masabi sa mga Duterte. Wala. Ubos ng bilib ko mga kadonatics. Grabe. Regular lang siya ng mga bases kagaya nito, mga ganyan. So ito siya, malapitan ho natin na tinignan ngayon, pinakita ko sa inyo. Ang ganda tignan. So maliban sa maganda, moderno, bago, ito ay libre lang na masakyan ng ating mga kabayang mga taga Davao. So, ba din? So this is free. Look at that. Nakakaiyak talaga mga kadonatics. Grabe. So this is free? Wow! Ganyan yung liderato na may puso mga kadonatics. Pusong pangmasa. Grabe, naiyak talaga ako. Sobra mga kadonatics. Naantig yung puso ko nung narinig ko na free lang pala to. Tapos pilit nyo pabagsakin, pilit nyong i-impeach yung mga Duterte. Mga visit, mga PI kayo. Kaya grabe. Di ako makapaniwala mga kadonatics na that, free the whole city of Davao. 100%. Bibili tayo ng lupa. Kung magkapera tayo mga kadonatics, 100% bibili tayo ng lupa. Magbubunyi tayo mga taga Davao City kasi itong ating butihing mayor, no, matalino, magaling, matapang, effective, very working hard, no. Itong natin, mayor natin na kahit bagito pa sa larangan ng politika, parang 6 years or 9 years pa lang yata siya. Kasi vice mayor for 3 years, tapos mayor for 3 years, tapos ayun, no, magna 9 years pa lang as far as I know, no, so far, no, magna 9 years pa lang itong si Mayor Baste Duterte na maglingkod sa Davao City, pero kita nyo naman yung kanyang effort, no. Meron din siyang tinatawag na initiative, puso at utak talaga ginagamit niya para mag-leader, no, maging leader sa Davao City. So ito kasi sa mga nasasabi dyan na gawa daw to ni BBM, ito ay pondo daw niya ng national funds. Actually hindi ito national funds, ito ay galing sa local funds, no. So ito ay galing sa Davao City na pera natin. So ibig sabihin mga Davaoenos, visit kayo mga loyalist kayo, mga BBM administration, PI kayong lahat. Look at that. Sorry mga kadonatics, pero galit ako at masaya at the same time sa mga nangyayari. Iba yung Davao City. Ito yung taong pamilyang ginigipit mga kadonatics. But look, vivid na vivid mga kadonatics ang mga nagawa nila sa Davao City. Pero pilit pinababagsak ng mga satanas. Grabe. Pero alam naman natin na dahil sa credentials nila mga kadonatics, alam natin na suportado ng masa itong mga Duterte. Kaya kahit anong mangyari, makikipagpatayan itong mga DDS, just to combat the opposition mga kadonatics na talagang ginigipit ng mga Duterte. Ganyan even me mga kadonatics. I am willing to sacrifice. Ito talaga mga taong nagsiservisyo. Kung mawala naman tayo dito sa mundo, kasi hindi naman talaga tayo magtagal, why not do good mga kadonatics? Something that everyone can remember you. Anything can happen to you mga kadonatics. We'll never know. Bukas sino kaya ang mawala sa atin. Pero ang tanong, ano ang naiwan mo na legacy or something like that mga kadonatics? Within your friends, within your family, it doesn't matter kung saan mga kadonatics, kung gaano kalawak yung influensya na naiwan mo, as long as you have the influence. Yan talaga yung mga kadonatics. Kahit sa isang tao lang, nakapag-influensya ka ng maganda sa isang tao, he or she will broadcast it mga kadonatics internationally, worldwide, and then people will know about you. That's the power of social media ngayon. Kaya I will not be afraid mga kadonatics, as long as we are fighting for the truth, and that's what matters most.
This is where our taxes go, no? So napakasulit talagang hindi tayo masisisi. So ang ginawa nitong si Mayor Basti Duterte nga, no, na hindi na siya nag-antay para dun sa high priority bus system or tawagin tayong Davao bus system na maaprubahan ni PBBM ang budget para doon, no, or ponduhan kasi nalagay yan sa sa list priority na list project. Priority. So ang ginawa ni Mayor Basti, ito na, nag-order talaga siya, no. Nag-order siya, no, bumili siya. Siya kasi siya ang mayor, no. So bumili tayo. So nanalo siya sa bidding actually, mga Kadonatics. And yun pala, nag-request pala si Mayor Baste na for buses sa Davao City. Napunta sa list priority, mga Kadonatics, kasi itong si BBM, itong si Bongbong, wala naman talagang pakialam sa mga Duterte at sa Mindanao. Kaya ayun, list priority. Ilang leader, no, ng Davao. So nagpasya talaga siya na kunin ang budget, no, or gagastusin ang pondo natin sa Davao City at ibili ng mga buses kasi napakahalaga talaga, very essential ang sasakyan natin during peak hour. So ayan, good job Mayor Basti Duterte, no. So talagang the best ka. Napakalaki ng sapatos, no, na i-fill in mo, sapatos na naiwan ni Tatay Digong and BP Sara Duterte para i-fill in mo ang iyong mga paa. Pero ito mo, pinatunayan mo, meron kang sariling sariling diskarte din, initiative. So hindi mo na inantay yung proyekto na matapos yung bus system or yung high priority bus system. Kaya ito na, bumili ka na ng buses. Maraming thank you. So yun ang leader. Hindi na kailangan ng hindi na kailangan usigin. Hindi na kailangan na magwilga ang mga tao. Hindi na kailangan manawagan ang mga tao. So, ikaw na mismo, through your, talagang, that's what we call initiative nga, no? So, galing. As a mayor, talagang pinatunayan mo na karapat-dapat ka na maging leader ng mga taga Davao. Nakakatuwa, di ba? Sarap manirahan sa isang lugar, isang syudad na malalaman mong pinaka-welfare, ang pinaka-welfare ng mga mamamayan ng constituents talaga yung iniisip first hand ng mayor. Ayan, galing mga taga Davao. Proud, very proud and honor na maging Davaoenyo. Kasi nga marunong kaming pumili ng kandidato. Sabihin nyo na may marami kasi nasasabi dyan na ang Davao City daw ginagawang negosyo ng mga Duterte. Hindi naman siguro kasi kagustuhan namin yung mga taga Davao na sila yung mamuno dito. Marami namang mga kumukontrat, kumakalaban, no? Example sino yun? Ilyas ba yun? No? So yung nang huli. Di naman nanalo. Si Carlo Nograles, di ba? Grabe yung grabe yung machinery, billions of pesos lang naman ang kanyang binitawang pera dito in the form of AKAP, AIX, TUPAD at kung ano pa. Grabe. May tingong party list pa yan, no, na kasabay, no, yung mga gusto kasing sakupin ni Romualdez itong Davao City, mga Kadonatics, kaya pinunduhan ng mga Nograles. Bumisita pa nga si Bongbong Marcos at si Nograles sa Davao City talaga. Para ikampanya yung mga Nograles. Pero wala, mga Kadonatics, parang tae lang mga ay nako, wala. Hindi nga nakaabot ng nasa, if I'm not mistaken, 90,000 lang ata, mga Kadonatics, yung nakuha niyang boto. Tapos nasa 500 kay Tatay Digong or 600,000. Damn! Pa ni Martin Romualdez, pero look at them, di ba? Tae sila, no? Hindi sila nanalo dito sa Davao City. Ang layo ng agwat. Okay lang sana kung 10,000, 20,000 ang difference. Hindi, no? So 1,020,000, 1,080,000 ang electorate ng Davao City. So syempre hindi naman lahat boboto, no? So meron tayong para siguro mga nag-cast ng votes, no, nasa mga 900,000 mahigit. So ang nakuha ni Tatay Digong is 800,000, samantalang itong si Carlo Nograles nasa 60,000 lang yata, hindi man lang umabot ng 100,000. So sa mga nasasabi diyan na ang mga taga Davao ay inuuto ng mga Duterte, hindi kami inuuto ng mga Duterte. Ano kami dito? Teamwork, no? So hinahalal namin ng mga Duterte, pinili namin sila palagi-lagi. Ito naman yung ginawa nilang in response, no, sa aming pagsuporta sa kanila. So we move as one, we work as one, we live as one as Davaoenyo. Kaya nga nakatuwa na gustong-gusto ko, no, ako mismo sa sarili ko personally
I'm glad and I'm the most happy person talaga once na mag-separate ang Davao City sa Government of Philippines. Ibig sabihin magkakaroon kami ng sariling republika ng Davao City kasi sure ball na aarangkada kami, aangat kami, no, mag-i-skyrocket ang pag-asenso ng Davao City to the moon. Oo, walang makapigil. Ang galing mo, kapatid. Tama talaga, exponentially mga kadonatics, aangat tong Davao City. At pag itong Davao City is mag-separate, ay sana man lang, Lord, just this time, Lord, grant all our request. Mahiwalay sana ang Davao City. Ay nako, ay talagang mga kadonatics, pati ako na mismo, ta-transfer ako dyan. Ang daming ta-transfer. May sariling passport, woohoo! May sariling flag. A-abroad ako sa Davao or a-abroad ako sa Luzon. Pagpunta ng Luzon mga donatics, ibang country na, a-abroad na. Tingnan nyo ang Singapore. Diba? Napaka-independent. Kaliit-liit ng country na yan. Kayang-kaya ng Davao, especially pag ang namumuno ganito. Sisiw. Sisiw talaga mga donatics. Lampasan pa nga siguro namin yung Singapore pag nagkataon. Kasi ang Singapore, pagkakaalam natin, wala naman talaga silang mga natural resources or ibig sabihin, wala silang mga mountainous areas. Ibig sabihin, puro sila mga buildings, high-rise buildings, no? Mga commercial, mga gano'n, no? So tayo sa... bumabuhay lang sa kanila dito doon mga kadonatics, yung mga offices, like companies, like BPO or call centers. Yan lang yung mga bumubuhay sa... Davao, kompleto tayo. Ano tayo, mekos-mekos tayo dito. Meron tayong mga farmlands, meron tayong mga mountains, meron tayong mga meron tayong seawalls, di ba? I mean, seashores, shorelines, meron tayong coastals, meron tayong oceans, meron tayong mountains, di ba? Meron tayong rivers. So, ang dami nating mga resources sa Davao City. So, ibig sabihin ho niyan, kaya nating lagpasan ang Singapore, if ever, no? Kung maghiwalay man tayo sa Pilipinas. Totoo yan, no? Sa mga taga Davao, kaya namin yung lagpasan ang Singapore kasi nga completos recados kami dito under the watch or management of the Duterte family. So confident kami dyan. Kasi kita nyo naman, no? Bilong pa nga kami, sako pa kami ng basura, walang kwenta na sistema ng Pilipinas na napakakurakot, pero kaya naming mag elevate, no? Kaya naming mag-level up. Oo, sa ibang mga syudad, kaya naming mag-excel, di ba? Oo, excel. Basta kaya namin ma-excel sa ibang mga syudad sa Pilipinas. So look at Davao City. Nasa kami, red spot, di ba? Ang Mindanao is nasa yan parang red spot, dangerous place to visit daw, no? Ang Mindanao, like you can go to Philippines is a safe place to visit or safe country to visit except Mindanao. So despite ng aming geography, na nasa Mindanao kami, red spot, pero kita nyo naman, no, Davao City still kicking. So we're the richest city in the Philippines, in the Mindanao Island. Actually, in the whole Visayas and Mindanao, no, so Davao City is the richest city. Tapos number 5 naman kami sa buong Pilipinas. So kahilira lang naman namin sa Magic 5 ang Quezon City, Makati City, City of Manila, Taguig, and then Davao City. So ganyan kalupit ang mga Duterte. Hindi yan sabihin natin walang kumbaga, basta the best ang Duterte. Oo. Hindi na nila kailangan sabihin na ganito kami sa Davao, sana ganito sa Pilipinas, just like what Binay did, no, nung election campaign niya talaga. Ganito kami kayaman sa Makati, sana ganito din sa buong Pilipinas. So kundi kami na ang masasabing mga taga Davao na ganito kami sa Davao City. Kaya wish namin mga taga Davao, since Pilipino din kami, mahalin namin ang mga kababayan nating mga Pilipino all over the Philippines, all over the world. Gusto rin naming matikman ninyo sana ang kaginhawaan, no? Kaginhawaan means yung feeling ba, na sarap sa feeling na meron tayong mararamdaman na gobyerno na nagtatrabaho, gobyerno na talagang efficient and effective. Kumbaga hindi nasasayang yung buwis natin at yung boto natin para sa kanila kasi they're working hard for it. Donatics, iba talaga. Magbasa nga tayo ng comment mga Donatics kasi nako, minsan lang tayo makabasa ng comment. Galing ng Davao, alaga nila, mamayan nila. Wow talaga kapag ang maganda ang pamamalakad ng isang syudad o lugar, organisado talaga sa bawat paglulutas ng mga proyekto at kung anong ikakaunlad ng mismong lugar.
Grabe. Ingit naman taga Davao, may free bus ride. Ang ganda ng mga bus. Sana lahat nakaka-proud ang Mayor Duterte nyo. Diba? Kahit hindi taga Davao mga kadonatics, and proud na proud talaga sa Davaoenos or sa Davao City. At least, it's still part of the Philippines. Astig ng under 12. Okay. Iba talaga ang Davao. Ang galing mag-isip ng proyekto. Ang Davao LGU na makakatulong sa mga tao. Only in Davao, bus free ride. Good job. Great job. Ang swerte ng mga taga Davao City sa mga Duterte. Ay, grabe talaga mga kadonatics. At eto, puntahan na natin mga kadonatics ang live stream. In-announce na ng ICI ngayon mga kadonatics, ngayong araw, ang live streaming ng investigation for flood control anomalies. At eto yung balita mga kadonatics. Panoorin natin. In spite of no rules allowing us, we will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. And Good, thank you. good. Thank you, Justice Reyes. And Mukhang nayanig na si Marcos Jr. mga kadonatics. Na pressure na sa sigaw ng taong bayan na dapat i-live stream talaga. Kasi paano man namin malalaman kung anong niluluto nyo, kung anong mga ingredients na nilagay nyo sa menu nyo, kung hindi nyo i-live stream, kung hindi nyo papakita sa publiko. Kaya eto, buti na lang, Junior, naisipan mo ngayon na ganito. At least, malesen na yung, kahit konti, malesen yung galit. That is welcome news that the ICI will do live streaming of its proceedings. People would like to know the facts of these cases and would like to be updated as to the developments and the progress of the investigation. And a live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. Thank you very much. Secretary Babe Singson, do you have an opening statement? Please go ahead. So, yan ang maganda mga kadonatics. Ano kaya ang mangyayari kay taba nito, Tambaloslos ba? Na mala-live stream na pumunta siya bilang magwi-witness lugar mga kadonatics sa mga corruption na nangyayari. Kasi sinasabi niya talaga na inosente siya pero may alam. Lumabas itong sinabaloslos mga kadonatics kasi alam niya naman na hindi ila-live stream at hindi malalaman ng taong bayan kung anong mangyayari. Ngayon, ano kaya baka mag-iba yung ihip ng hangin. Baka mag-iba ng statement si Tambaloslos mga kadonatics at ngayon pa na nagsakit-sakita na ang bungok mga kadonatics. Tingnan nyo, Zaldico, may sakit daw kuno. Ngayon si Martin Tamba Romualdez, may sakit daw. Kaya hindi na pumunta sa ICI. Anong nangyari? Ay dapat matuluyan na kayo. Bisitahin nyo na lang ang GMA News Integrated mga kadonatics kasi until now they are still live streaming this hearing. Kumuha lang tayo ng single part doon sa pagbabalita nila about sa live streaming ng ICI. What do you think mga kadonatics? Ang ganda talaga ng Davao City. At sana man lang BBM. Mahiya ka naman. Ba't nyo i-claim itong buses na talagang galing naman China at nanalo yung Davao City sa bidding. Comment down below mga kadonatics at i-comment at like natin yan. Hard pala. Thank you and God bless you mga kadonatics. Don't forget to subscribe and like this video. Sana makaabot tayo ng 100,000 at the end of the year. Bye-bye.